Sa pagpapatuloy, naglakad-lakad si Minghi nang walang direksyon sa isang kalye na puno ng masayang tao. Kitang-kita na siya ay lubos na nalulungkot sa katotohanang si Professor Fing, ang taong nagturo sa kanya kung paano pagbutihin at gamitin ang kanyang kapangyarihan, ay sumusuporta pala sa kanyang pinakakinamumuhian, ang Heavenly Sovereignty Group. Habang nakaupo sa tabi ng lawa, walang buhay na tinitigan ni Minghi ang guwante sa kanyang mga kamay. Itinaas lamang niya ang kanyang ulo nang mapansin ang isang liwanag na paikot-ikot sa harap niya. Ang liwanag ay unti-unting nag-anyong isang figure na lumutang sa ibabaw ng lawa. Nang maglaho ang liwanag, lumitaw ang goddess. Sinabi ng goddess na hindi niya maintindihan kung alin ang panig na sinusuportahan ni Professor Fing. Sinabi ni Minghi sa goddess na parang iniisip nito kung masama o mabuting tao ba si Professor Fing. Sinabi ng goddess na iyon nga ang nais niyang malaman, kung masama o mabuting tao ba si Professor Fing. Walang maisagot si Minghi sa tanong ng goddess. Ipinaliwanag niya na masyadong komplikado ang mga tao minsan. Sa tingin ni Minghi, ang pag-amin ni Professor Fing ay nagmula sa kanyang puso, at talagang nararamdaman nito ang sakit at pagsisisi sa mga nagawa nitong mali. Ngunit naniniwala ang goddess na hindi mapapatawad ang mga ginawa ni Professor Fing. Napakaraming buhay ang nawala sa Lanyang City, dahil itinuro ni Professor Fing kay Dr. Zhao kung paano kunin ang dugo ng mga halimaw. Sumang-ayon si Minghi sa goddess, ngunit sinabi niya na kumpara kay Professor Fing, mas hindi mapapatawad ang tunay na mentor. Tinanong ng goddess si Minghi kung bakit. Ipinaliwanag ni Minghi na ang tunay na mentor ay ginagamit ang kahinaan ng mga tao upang makamit ang sarili niyang layunin. Kahit pa mabunyag ang lahat, ang mga nagamit lamang ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Samantala, ang tunay na mentor ay mananatiling malaya, maaaring pagtawanan ng buong mundo, at patuloy na gumawa ng mga kasalanan na kinasusuklaman ng tao at ng mga Diyos. Tinanong ng goddess si Minghi kung hahabulin ba niya ang tunay na mentor. Sinabi ni Minghi na hindi siya sigurado. Nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili. Sa tingin niya, napaka-misteryoso at makapangyarihan ng tunay na mentor, hindi tulad ng estudyanteng Tianquan na nagtatago noong freshman training. Iminungkahi ng goddess na baka pwede nilang unti-unting subaybayan ang tunay na mentor. Sinabi niya na maaaring magbigay ng mga pahiwatig ang estudyanteng Tianquan tungkol sa tunay na mentor. Sa biglang pagbabago ng tono ng goddess, hindi napigilan ni Minghi na sabihin na parang iniisip nito na traidorin siya. Ipinaliwanag ng goddess na bigla niyang naisip na mahirap maging tao. Kailangan nilang labanan ang mga pagsubok ng universe, pati na ang mga traidor ng sangkatauhan. Samantalang ang mga calamity beasts ay wala namang ganoong suliranin, iisa lang ang kanilang kaaway. Sinabi ni Minghi na gagawin niya ang lahat upang mahila ang goddess sa panig ng sangkatauhan. Sinabi ng goddess na malayo pa si Minghi sa layuning iyon, at hindi siya basta mabibili. Tumayo si Minghi at sinabi na bibili siya ng vanilla ice cream papunta sa dormitoryo. Tinanong niya ang goddess kung gusto ba nito. Kumikislap ang mga mata ng goddess at agad niyang sinabi na gusto niya ng 2 serving ng vanilla ice cream. Ipinaalala ni Minghi sa goddess na kapag nawasak nito ang sangkatauhan, hindi na ito makakakain ng ice cream kailanman. Iniwas ng goddess ang kanyang mga mata na parang wala siyang pakialam kung mawala man ang mga tao. Sinimula ni Minghi na banggitin ang mga pagkain, xiaolongbao, spicy crayfish, milk tea, juice, sweet cake, at shaved ice na paborito ng goddess. Tinakpan ng goddess ang kanyang mga tainga upang hindi marinig ang mga salita ni Minghi. Sinabi ng goddess na isang demonyo si Minghi. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Minghi ang kanyang pangkaraniwang buhay sa campus. Dumalo siya sa klase, nagsanay gamit ang formation spider, at nagbasa ng ilang libro. Habang nagbabasa siya ng isang libro, biglang nagreklamo si Zhang Yuan tungkol kay Li Jin na masyadong nagmamagaling. Tinanong ni Wang Jie kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Zhang Yuan na hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Li Jin, ngunit napansin ito ng isang Sunblaze rank hunter, at nakakuha pa ito ng recommendation. Interesadong tinanong ni Wang Jie kung gaano ba kaimportante ang recommendation. Buong siglang ipinaliwanag ni Zhang Yuan, na binibigyang halaga ng unibersidad ang mga gawaing panlipunan ng mga estudyante, tulad ng mga grupong misteryosong Dragon Tooth.
Kung magre-recruit ang Dragon Tooth sa Nando University, tiyak na magiging mas pabor ang mga ito sa mga estudyanteng may badge mula sa Hunters Hall. Biglang pumasok si Li Jin sa silid, may hawak na mga papel. Sinabihan niya si Zhang Yuan na itigil na ang pangarap nito na makapasok sa Dragon Tooth Group. Sinabi ni Li Jin na maaaring maging tagapaglingkod niya si Zhang Yuan kung wala itong mahanap na magandang trabaho pagkatapos ng kanilang graduation. Labis na na-offend si Zhang Yuan sa sinabi ni Li Jin, at galit na tinanong ito kung sino siya para magsalita ng ganoon. Buong yabang na sinabi ni Li Jin na isa siyang second-class merit member, na pinuri ng buong paaralan, isang bagay na lagi niyang ipinagmamalaki sa harap ni Zhang Yuan. Dagdag pa ni Li Jin, hindi siya masyadong nag-aalala sa dalawa nilang kasama. Para sa kanya, si Minghi lang ang talagang maaasahan. Tinanong ni Li Jin si Minghi kung gusto ba nitong maging assistant niya sakaling magkaroon siya ng pagkakataong sumali sa Astronomy Group o Dragon Tooth Group. Ngumiti si Minghi at sinabi kay Li Jin na pag-iisipan niya ito. Binato ni Zhang Yuan ng mga insulto si Li Jin, ngunit binaliwala lang ito ni Li Jin. Sinabi niya kay Zhang Yuan na tigilan na ang pagsigaw dahil may mahalaga siyang impormasyon na kailangang ayusin at ayaw niyang ma-distract. Binalaan niya ang kanyang mga kasama na magdurusa sila kung maantala ang negosyo ng Sunblaze Rank Hunter. Tinanong ni Minghi si Li Jin kung matatapos na ito sa kanyang trabaho. Sinabi ni Li Jin na kailangan na lang niyang magsulat ng maikling buod at tapos na siya. Nagtaka si Li Jin kung bakit biglang nagtanong si Minghi. Ipinaliwanag ni Minghi na curious lang siya, at sa kanya binati ng good luck si Li Jin. Kinagabihan, biglang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. Dumating si Ping Linghui, alam niyang naroon si Minghi. Tinanong ni Minghi kung bakit ito naroon. Ipinaalala ni Ping Linghui na nangako si Minghi na pupunta sila sa isang party. Sinabi ni Ping Linghui na hindi niya papayagang umiwas si Minghi ngayong gabi. Kahit pa nangako siya kay Ping Linghui, tumanggi pa rin si Minghi na sumama sa party. Hindi maintindihan ni Ping Linghui kung paano nakakaya ni Minghi na manatili sa dorm buong araw nang hindi lumalabas. Hinila ni Ping Linghui ang braso ni Minghi at sinabing isipin na lang nito na makikilala nila ang ilang bagong kaibigan. Tinanong ni Zhang Yuan kung may mga babae ba sa party. Kinumpirma ni Ping Linghui na may mga darating na babae, at magkakaroon din ng isang misteryosong babaeng panauhin. Nagdesisyon sina Zhang Yuan at Wang Jia na sumama. Hinila ni Ping Linghui at Zhang Yuan si Minghi papalabas ng dorm. Sa huli, sumuko si Minghi, at inihagis ang librong binabasa niya sa kanilang sofa. Tinukso siya ng mga kaibigan, sinabing parang mamamatay siya kung lalabas siya para magsaya. Habang naglalakad, napansin ni Minghi na tila ganap nang naitago ang insidente ni Professor Fing. Napalitan na ng ibang guro si Professor Fing sa kanyang mga klase, at parehong mga guro at estudyante ang naniniwala na si Professor Fing ay umalis papuntang ibang bansa para sa karagdagang pananaliksik. Napanganga sina Zhang Yuan at Wang Jia, nang makita ang marangyang bar na kanilang pinuntahan. Akala nila na si Ping Linghui ang nagrenta ng high-end na lugar, pero ipinaliwanag ni Ping Linghui na hindi siya ang nagpatreat kundi si Fing Ling, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Namangha ang mga kasama ni Minghi na kilala pala ni Ping Linghui si Fing Ling. Sinabi ni Ping Linghui na hindi lang sila basta magkakilala, magkaugnay ang kanilang mga pamilya. Nagsimula ng isipin ni Wang Jia na maaaring magkasintahan sina Fing Ling at Ping Linghui, ngunit ipinaliwanag ni Ping Linghui na sa usapin ng seniority, si Fing Ling ay tiyahin niya. Habang nasa bar, may nakita si Ping Linghui na nakakuha ng kanyang atensyon kaya inimbitahan niya ang kanyang grupo na lumapit. Hindi na napigilan ni Zhang Yuan ang kanyang tuwa nang makita si Tang Ning, ang Snow Princess, isa sa 3 goddess ng Nando University. Pakiramdam ni Wang Jia at Zhang Yuan na sobrang swerte nila dahil nakikita nila sa iisang lugar sina Fing Ling at Tang Ning, na parehong sumasayaw ng napaka-passionate. Kung naroon lamang si Lu Chen, kumpleto na sana ang 3 goddess ng universidad. Hindi nila inakala na napakaganda ng relasyon ni Fing Ling at Tang Ning. Natapos ang sayaw ng dalawa sa isang pose na ikinainggit ng maraming kalalakihan. Nang bumaba sa entablado sina Fing Ling at Tang Ning, agad silang napalibutan ng mga tao. Nahirapan silang makalusot sa dami ng bumati at humanga sa kanila. Nang makaupo na ang dalawa, agad silang nilapitan ni Ping Linghui,
na hinila si Minghi para sumama. Nagpasalamat si Fingling sa mga bumati sa kanya at sa mga pumuri sa kanilang sayaw. Tinanong niya si Pingling Hui kung bakit ito nahuli. Sinagot siya ni Pingling Hui at tinanong kung hindi ba siya interesado na makilala ang iba pang bagong mukha sa party. Hindi na hinintay ni Pingling Hui ang sagot at ipinakilala si Minghi bilang kanyang brother-in-arms. Dahil sa dim na ilaw sa bar, inakala ni Minghi na hindi siya makikilala ni Fingling. Nagpakilala si Minghi sa dalawa at sinabing ikinagulat niya na maging si Lady Tangning ay naruroon din. Tumango lamang si Tangning bilang sagot. Sinabi ni Fingling na pareho lang ang nangyayari taon-taon, isang grupo ng may ingay na tao ang nagtitipon, at nagsasawa na siya rito. Sinabi naman ni Pingling Hui na natural lamang ang mga ganitong gulo sa mga party, at idinagdag na kaya siguro siya naiinip ay dahil wala siyang interes sa sinuman doon. Sumang-ayon si Tangning na ikinagalit ni Fingling. Hindi niya maintindihan kung bakit sumang-ayon si Tangning kay Pingling Hui. Tinanong ni Tangning si Fingling kung inimbita ba niya ang sparring partner na lagi niyang binabanggit. Sinabi ni Fingling na hindi niya ito inimbita. Hinikayat ni Tangning na imbitahan ito dahil curious siya kung anong klaseng tao ang nakatalo kay Fingling. Nagulat si Pingling Hui sa narinig at sinabi na kahit pala ang martial goddess, ay nakaranas ng pagkatalo. Naging interesado siya kung sino ang taong malakas para talunin si Fingling. Subalit, sinabi ni Fingling na kalimutan na lang ito dahil ang sparring partner niya ay misteryoso at hindi kailanman pupunta sa ganitong klase ng okasyon. Sinuggest ni Tangning na tawagan na lang ang sparring partner ni Fingling. Nagkaroon si Minghi ng malamig na pawis, paulit-ulit na nagdarasal na huwag siyang tawagan ni Fingling dahil nakalimutan niyang silent ang kanyang telepono. Tinukso ni Tangning si Fingling, sinasabing baka natatakot siya sa kanyang sparring partner. Agad namang dumpenses si Fingling, sinabing natalo siya dahil in-underestimate niya ang kanyang kalaban. Hinamon ni Tangning si Fingling na tawagan ang kanyang sparring partner, sinabing may karapatan siya dahil kaarawan niya. Napilitang sumang-ayon si Fingling, ngunit kailangan pa niyang kunin ang numero ni Minghi mula kay Uncle Yuan dahil ito ang laging nakikipag-ugnayan kay Minghi. Nang marinig iyon ni Minghi, agad siyang tumayo at nagpaalam upang pumunta sa banyo. Pinahintulutan ni Pingling Hui si Minghi na umalis. Tumakbo si Minghi patungo sa banyo na may planong agad na patayin ang kanyang cellphone, ngunit napagtanto niya na hindi niya magagawa iyon. Dahil sinabi ng commander na kailangan niyang maghanda at maging handa sa anumang oras, kaya kailangan niyang magkaroon ng paraan upang makipag-ugnayan sa kanya. Bigla niyang natanggap ang isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Natarante si Minghi at sinagot ang tawag, agad niyang tinanong si Fingling kung bakit siya tinawagan. Naguguluhan si Fingling kung paano nalaman ng kanyang sparring partner na siya ang tumatawag. Ipinaliwanag ni Minghi na binigyan siya ni Uncle Yuan ng numero ni Fingling. Hindi na ito pinansin ni Fingling at nagpatuloy siya sa pag-anyaya kay Minghi sa kanyang kaarawan. Sinabi ni Fingling kay Minghi na pagkatapos nilang mag-sparring, hindi pa nila lubos na nakikilala ang isa't isa, kaya nais niyang dumaan si Minghi. Sinabi ni Minghi na mahirap siyang makapunta dahil siya'y nasa ospital. May narinig si Fingling, ang ingay ng bar at hindi malinaw ang sinabi ni Minghi, kaya tinanong niya itong ulitin. Ngunit habang inuulit ni Minghi ang kanyang dahilan, biglang narinig ni Fingling ang tunog ng isang DJ sa kabilang linya na tumutugma sa DJ sa bar kung nasaan siya. Tumayo si Fingling, tumingin sa paligid, at tinanong si Minghi kung nasa Wuyo Bar ba siya. Sinabi ni Minghi kay Fingling na may mahalaga siyang kailangang gawin at may mahina siyang signal kaya't kailangan nilang ipagpaliban na lang. Pinuputol ni Minghi ang tawag at nakaramdam ng hiya, pinagsisisihan niyang sagutin ang tawag. Natatakot siya na kapag nalaman nilang siya ang nakatalo kay Fingling, malamang ay madali nilang maiikonekta ang mga piraso at malalaman nilang siya ay isang miyembro ng Dragon Tooth mula sa mga estudyante. Tumunog ulit ang cellphone ni Minghi, ngunit natuwa siya nang makita niyang si Jiang Yu ang tumatawag. Ipinagbigay alam ni Jiang Yu kay Minghi na natapos na ni Li Jin ang task na iniutos niya kay Li Jin ayon sa mga utos ni Minghi. Sekretong siniyasat ni Li Jin ang mga unang estudyanteng nakatakas mula sa mist. Mayroong 133 estudyante sa kabuuan, at 9 sa kanila ay mula sa Student Council. Sa buod ni Li Jin,
Sinabi niya na naniniwala siyang hindi nila kayang itago ng perpekto ang mga pangyayari, at tiyak na mayroong isang pahiwatig kung nais nilang gamitin iyon bilang isang tagumpay. Ang salarin ay malamang nakabilang sa mga bagong estudyante. Ipinagpalagay ni Lee Jin ang pananaw ng salarin at sinabi na kung siya ang salarin, at alam niyang magkakaroon ng isang kalamidad na mist, iiwas siya ng gusto sa panganib upang hindi siya mahuli. Kaya't itinukoy ni Lee Jin ang mga posibleng salarin sa mga hindi nahulog sa mist at mga unang nakatakas. Inalala pa ni Lee Jin ang mga panahong nagsimula siya sa paaralan, kasama ang karamihan ng mga estudyante na hindi alam kung gaano katagal ang training na iyon. Bagamat nag-adjust ang paaralan ayon sa pangangailangan ng mga estudyante, huli na ang abiso. Kaya para maisakatuparan ang plano, kailangang alam ng salarin ang eksaktong oras kaya't kailangang makialam siya sa Student Council upang agad na may parating ang anumang pagbabago sa schedule. Pinili ni Lee Jin ang 9 na estudyanteng posibleng salarin. Nagdesisyon si Ming-hee na imbestigahan silang lahat, ngunit natatakot siyang baka kailangan pa ng higit na oras upang sila ay mailantad. Ipinagbigay alam ni Jiang Yu kay Ming-hee na nakasaad din sa ulat ni Lee Jin, na dahil may birthday ang Vice President, marahil ay dadalo ang mga iba pang miyembro at posibleng kabilang ang 9 na sospek sa mga dadalo, ngunit hindi nakapagbigay si Lee Jin ng karagdagang detalye tungkol sa kanilang kinaroroonan. Tinanong ni Jiang Yu si Ming-hee kung bakit sobrang ingay sa kanyang paligid. Sinabi ni Ming-hee na siya ay nasa gitna ng nabanggit na birthday party. Muling tinangkang tawagan ni Fing Ling si Ming-hee ngunit hindi siya makakonekta. Tinanong ni Tang Ning kung anong nangyari. Sinabi ni Fing Ling na parang naruroon ang kanyang sparring partner sa bar at tiyak na may mga kaibigan na nagdala sa kanya. Sinabi ni Tang Ning kay Fing Ling na maaaring ito ay gawa ng tadhana. Nag-isip si Fing Ling na marahil nakita siya ng kanyang sparring partner ngunit walang balak magpakita. Nakita ni Ping Ling Hui na nagiging interesante ang mga pangyayari kaya't iminungkahi niyang maglaro ng laro upang makita kung sino sa kanila ang makakabunyag ng misteryosong tao. Pagdating ni Ming-hee, agad siyang nagtanong kung si Fing Ling ba ang Vice President ng Student Council. Ipinaliwanag ni Ping Ling Hui kay Ming-hee na si Tang Ning na umiinom ng kanyang inumin, ang President ng Student Council, samantalang si Feng Ling na nakatingin pa rin sa kanyang telepono ang Vice President. Pareho silang miyembro ng Student Council. Iminungkahi ni Ping Ling Hui kay Ming-hee na maglaro sila ng Truth or Dare bilang grupo, at susubukan nilang makita kung ang misteryosong tao na nakatalo kay Fing Ling ay isa sa kanila. Ipinaalam ni Ping Ling Hui kay Ming-hee na kumpirmado na ang tao ay nasa loob ng bar ngunit dahil maraming tao, hindi nila tiyak kung nasaan siya. Sinabi ni Ming-hee kay Ping Ling Hui na interesado din siyang malaman kung sino ang misteryosong taong ito. Nais din niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang mailantad ang salarin ng Shaoling Incident. Sa gitna ng isang bukas na lugar na tinakpan ng mataas na damo, nakatayo si Lin Qingyo na tila naghihintay ng isang tao. Lumingon siya nang marinig ang mga yapak sa likuran niya. Isang lalaki na may green cap at coat ang lumapit kay Lin Qingyo, sabay kuha ng isang bagay mula sa kanyang coat pocket. Habang tinatanggap ang mga papel mula sa lalaki, tinanong ni Lin Qingyo kung may nakuha ba silang impormasyon mula kay Professor Fing. Itinaas ng lalaki ang kanyang cap at nalaman nating si Instructor Luo pala ito. Ipinaalam ni Instructor Luo kay Lin Qingyo na si Professor Fing ay isang scapegoat lamang. Tuwa si Lin Qingyo dahil kahit papaano, natuklasan nila ang isang layer ng konspirasyon. Tinanong ni Lin Qingyo si Instructor Luo tungkol sa Yuheng, at sinabi ni Instructor Luo na ayon sa intel ni Ming-hee, nilinis nila ang ika-9 na palapag ng Yuheng Building, at nakumpirma nilang tama ang kanilang mga mensahe, at natagpuan nila ang presensya ng Acolyte. Hindi alam ni Lin Qingyo kung ano ang ibig sabihin ng Acolyte. Sinabi ni Instructor Luo na ang Acolyte ay isang followers ng Heavenly Sovereignty. Nakita nila ang mga bakas nito mula sa Mist Incident, kaya't nalaman nila na nakalusot na ang Acolyte sa Nando Superhuman Institute. Ang Acolyte ay bata, matatag, malupit, at tulad ng mentor. Ang pinakakilalang katangian niya ay nililinis niya ang kanyang mga bakas upang walang matirang ebidensya. Mahusay siya sa pagpapakilos ng mga kalamidad na mukhang nagaganap lamang sa pagkakataon. Sinabi ni Lin Qingyo na mahirap hulaan ang mist dahil unpredictable ito,
ngunit ang acolyte ay nakakaintindi ng mga galaw ng Mist at ginamit ang kanyang posisyon bilang estudyante sa institute upang magsimula ng Shaolang incident. Sinabi ni Instructor Luo na may konting swerte, ngunit sa impluwensya ng acolyte, nagawa niyang iugnay ang dalawang hindi magkaugnay na insidente. Napagtanto ni Lin Qingyo kung gaano kalupit ang acolyte. Kung hindi lang dahil sa mga natirang bakas ng kanyang ginagawa, hindi nila sana maiuugnay ang insidente sa Heavenly Sovereignty. Sinabi ni Instructor Luo na marami pa silang hindi alam tungkol sa Calamity Stars. Ngunit nagamit ng Heavenly Sovereignty ang kanilang likas na pagkaunawa at naka-coordinate ang kanilang mga galaw ng hindi napapansin. Hindi na control ni Lin Qingyo ang kanyang galit. Napabuntong hininga siya, at tinadyakan ang isang bato sa kanyang paanan habang sinumpa ang Heavenly Sovereignty. Naiinis siya dahil maaari sana ginamit na lang ng Heavenly Sovereignty ang kanilang mga kapangyarihan at kaalaman para sa kabutihan. Sinabi naman ni Instructor Luo, ngunit dahil nahuli nila si Professor Fing, ang Peking mentor, nagkaroon ng alerto ang Heavenly Sovereignty. Sigurado si Instructor Luo na mag-iingat ang acolyte sa ngayon, ngunit kapag hindi nila ito nahuli agad at hayaang nakapag-develop, baka maging kasing katakot-takot ito ng mentor. Sinabi ni Lin Qingyo na tuwing naiisip niya ang mentor, nakakaramdam siya ng panginginig, at hindi niya malilimutan ang araw na dumating ang mga Calamity Beast.